Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Halo, Galogs! Tagos hanggang buto ang init ng ulo, ng panahon. Kaya tutok pa rin kayo sa mga kwentong napapanahon. Ako ang inyong pambansang pantagalumay, kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Pagkain kakaiba, ayan ang for today's bida. Dito sa Bahay Toro, may nakita kaming unique na negosyo. Ito ang negosyong totoo, hindi peke ang Peking duck na estilo gawa sa chicken. Pero Peking duck, kung lutuin, iba ang proseso nito sa lechong manok dahil sa tandoori oven ito pinapasok. Hello, Galogs! I'm Efraim Esprida and I'm the owner of Peking Duck Style Lechon Manok Project 8 QC. Sa hilig sa pagkain ni Aim, eto't pinagana niya ang brain. Pinasok ang negosyo kung saan kuha ang curiosity ng mga tao. Bihirang-bihira tayong makatikim ng parang Peking duck sa household. Kaya nung na-try ko to, nasabi ko i-franchise ko, Peking duck style na chicken, mas affordable, mas common sa panlasa ng Filipino. Ilabas ang chicken. Tara na't ipatikim. Ano ba nga yan? Tapos ito. Okay ito. Masarap. Delicious. Mukhang masarap nga. Lasang-lasa ni Kuya. Pati buto ay walang kawala. Isang taon nang mabenta ang negosyo ni Aim sa masa, pero di agad nag-umpisa sa pagiging masagana. Abay, dumaan din ito sa matinding dagok na eksena. Pero di naman nagpatumba. Heto nga't itinuloy niya. Yung nakuha namin franchise before, it was awarded to us sa investment. Medyo malayo kasi yung location ng commissary, so they were not able to deliver yung mga supplies on time, especially mga chicken. Naghanap kami dito locally sa mga palengke ng mga suppliers namin and ginawa namin, kami na lang nag-source lahat ng mga kailangan namin during the operations. Sa negosyo ay malaki ang parte ng kanyang pamilya, lalo na ang namayapa niyang ina. Ito kasi ang kasamang bumuo ng kanilang negosyo, kasama niyang nagplano. Sinubok man ng buhay pero tinuloy lang ang pagkampay, kaya di malabong ikay magtagumpay. So continuous growth talaga sa yung sa business, pag-maintain. So pag-open ng business madali, pero yung pag-maintain yung mahirap. Go Aim ang bunga ng pagsisikap, tsak yung make-claim. Abay sa manok mong negosyo, tsak di ka mag-iisang kahig, isang tuka, o masi-zero. Ang init! Mga pawis ay tumatagaktak. Ang init ng ulo, kaya sige ang putak. Pero alam mo ang pakak? Sa Isabela, may reyna-reynahang. Sa lamig, bumibida. Eksahirada. Ang sabi ni Elsa, sa kanyang bonggang negosyong pangmalakasan ng kita. Hello, Galogs! Ako si Miss Yelo, ang reyna ng yelo dito sa Isabela! Viral, kinabiliban at pinag-usapan ang negosyong tubig, plastic at Frigidaire ang puhunan. Wow, lobong-lobo! Jontis ba yan? Nag-start po ito nung high school ako, around grade 8 po ako nung nag-aaral po ako. Nag-start lang po kami sa isang freezer para lang po yun sa mga soft drinks po na palalamigin dun po sa maliit na karinderya namin. Yung freezer po na gamit namin, hindi pa po sa amin yon. Hiniram lang po namin nun sa tito namin ng hulug-hulugan po. Nung patagal po ng patagal, yung mga suki niya din po ng isda at karne sa wet market, yun na rin po yung ginawa niyang suki na pagbagsakan ng mga yelo. Kung sa iba, ito lang simpleng yelo, huwag mong iismulin dahil dito para ka na ring winner sa loto. 70,000 to 80,000 pesos lang naman ang kinikita nila buwan-buwan. Di ka ba naman kikilabutan dahil ang mga yelong ito ang nagpatawid sa kanilang magkakapatid sa eskwelahan. Bali po si mother ko po ay single mother po.
po. So ang pinagkakakitaan lang po niya noon habang nag-aaral kami magkakapatid ay yung maliit po na karinderya namin. Kumbaga naging ano lang po namin itong yelo noon. Yung bari-bariyang kikitain po ay pandagdag po sa baon namin. Sa akin, malaking tulong kasi naibibigay ko na lahat ng gusto nila. Noon kasi wala eh. Kahit anong kayod ko, kahit anong pagod, puyat, hindi ko naibibigay yung mga gusto nila. Ngayon, nagkaroon ako ng mga freezer. Gumanda na po yung buhay namin. Nakapagpagawa na po ako ng bahay. Comfortable na po kami. Ngayon ay focus sa kanilang yelo negosyo ang pamilya. Road to success, ika nga, dahil sa di natutunaw nilang kumpiyansa. So kung kagaya ka po namin na gusto talaga ng other income or pagkakakitaan po talaga, huwag po kayong susuko. Yung tumal po nandyan lang, darating at darating po yung tumal. Pero kapag nag-umpisa po tayo ng business, magpatuloy lang po tayo. Huwag po nating iisipin na wala kang kikitain kasi hindi ka po pwedeng mag-business kung ang iisipin mo lang lagi ay yung wala kang kikitain. Kaya Logalogs, kung iniisip mo ng gumibap, gayahin mo si Miss Yelo na pilit nagsusumikap. Siyempre, mahirap. Wala namang madali, di ba? Pero ang mahalaga, sa hirap o success, kasama ang pamilya. Mainit man o malamig, walang paawat sa asim kilig. Iba't ibang klaseng pampaasim. Sa sabaw ay gusto mong mag-swim. Pero natikman mo na ba itong sabaw na mamula-mula? Dahil ang gamit para maging tasty, ang manamis-namis na strawberry. Hindi naakyat ng norte. Sa San Juan lang tayo gagarahe. Kasama ang anak kong si Curry. Sinigang trip sa good pastry. Napakaraming tinapay. Nakaka-relax. Parang nasa bahay. Uy! May free taste! Lagi ba may free taste dito? Yes po sir, everyday po. So everyday din kami dapat dito. Kasi ito Pwede lang, naman po sir. ito lang afford natin no? Free taste. Itong aming tinapay shopping, mukhang masarap at sosyalin. Ano bang pampaasim ng strawberry, di ba? Yun ang tanong. Kaya medyo mysterious sa amin yung lasa. Sinigang na baboy o salmon, siguradong mapapalamon. Yan. Parang sinigang din. Parang minsan, maisip mo na yung strawberry. Siyempre, naglalaban yung tamis at saka yung konting-konting asim. Pero dito, napalabas nila yung asim talaga ng strawberry. Hindi mo malaramdaman yung yung lansa. Ang sarap. Don't talk when you're eating. Nakasabihan na naman ako dito. Okay. Ang lakas makabagyo, ramdam ko ang childhood ko. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwenta mo. Sarap! Pork sinigang with a twist. So, natural color, anak. Do you see? Sticker, at saka mas siya, mas mapula. I like this one more. Try natin lalo sa sabaw. Habang nagte-training po kami sa Baguio that time po, pinag-aaralan po namin yung survey and feedback and suggestion po ng customer. Meron po talaga doon parang restaurant namin, sinigang sa strawberry. So binibigay talaga namin yung credit sa Baguio. Gumagamit din tayo ng fresh strawberry po sa mga pastries po. We have kasi kare-kare, Bicol Express, and Bistec Tagalog plus sinigang para maging unique din po. I-connect po namin or ginamit po namin yung strawberry na sobra that time. Since pwede naman at kaya din naman natin gawin. Ay, okay. No? Tinikman rin namin itong tsokolate. Masarap at presentable. Ano siya? Ako naman. At hindi lang ito ang kanilang treat. Mainit-inig pa at sweet. Ice cream na nasa tinapay, sa sizzling plate inilagay. Ang croissant, uminit na sa ilalim.
tapos malamig pa yung nasa gitna. Ang sarap. Ang Pilipinas ay sagana sa dami ng sahog at pampalasa. Kailangan mag-eksperimento at sumubok. Kakaiba man ang maging lahok. Sa ating panlasa, siguradong pasok. Kalogs, kakasaka ba? Kung sa bundok ay paakyatin ka, paano kung wala kang makita? Kakayanin mo ba? Kung siyang tatanungin, walang hindi aakyatin. Si Angel, bagamat walang pakpak, maraming bundok na ang naapak. Kasi po, nung bata ako, laging dinidescribe sa akin yung bundok. So, lagi kong tinatanong si Papa, pag nasa probinsya kami, Papa, ano ba yung itsura ng bundok? So, minsan, tumatatak sa akin na kahit sa Manila, pag pataas yung bundok, ito ba yung bundok? Ang first blind woman na nakarating sa itaas ng pinakamataas na bundok sa Pinas. Nahihirapan po kong huminga kasi doon sa sulfur, tapos yung parang medyo manipis na ng kaunti yung hangin, tapos medyo nagbablank na yung isip ko kasi pagod na, gutom. Akala ko hindi ko talaga siya mararating dahil biglang lumakas yung ulan. Tapos ang hirap na talaga niyang panikin. Kaya talagang nung pagdating namin doon sa summit, talagang yakap talaga. Kasama si Mami Cheche at Ate Sab, ang mga guide niyang maagap dahil siya ang aming hinamon. Hindi sa malayong bundok aahon, sa Quezon City lang ang hiking, dito sa tinaguriang Mount Camuning. Imbis na puno at hayop sa kalupan, puro busina at sementadong daan. Uy, may train! Ba't may train sa bundok? Wow! Grabe yung simoy ng hangin dito. Amoy usok. Ang ganda ng tanawin, pwede mo ring damhin. Tinuturo ni Angel sa atin, marami tayong pwedeng marating. Wala mang natatanaw, dapat positibo ang pananaw. Mawalan man tayo ng paningin, sa buhay ay lalawak ang pagtingin. Dekalidad, pangsosyal, mas sumasarap daw habang tumatagal. Gamit ang fermentation o pagbuburo, ang ubas caring maging dekalidad na produkto. Pero Logalogs, wait, there's more! Dahil ang pagbuburo ni-level up ng The Grape Winder Woman na tubong tondo. Hello, Kalogs! Meet Sir Raymond and Chef Arlene Flores, ang owners ng Olive Rose Vineyard and Farm Kitchen sa Nasugbu, Batangas. Dito mo masasight ang dekalidad na ubas. Ang angas! Dahil ito raw ang hashtag First Ever Wine Region sa Pinas. Siguro sa istriktong terminolohiya ng define ng kung ano talaga ang alak at kung ano yung i-recognize ng international regulatory body, which is the International Vine and Wine Organization. We call that OIV. Dabas po yan. Headquarters niyan is sa Dijon, France. No? Ito ang imbitasyon is binibigay sa bansa. Elite, no? Oo. So, nagtanim tayo, pero hindi rin tayo gagawa ng hindi totoong alak. Meaning to say, pag ininom mo ang alak na gagawin sa Nasugbu, down the road, uy, Nasugbu wine ito. Biruin mo ang ubas pala iba-iba, nakadepende sa taas, lamig at lugar. Maging ang Mount Talamitam at Mount Batulao ay may epekto sa lasa, mga gar. Si Chef Arlene ay ng ibang bansa bilang isang caregiver. Ilang taon naging taga-alaga ng mga kailangan ng aruga. Pero ito huwag ka dahil ito ang naging daan para siya ay makilala. Ito ang nagbago ng buhay ko. No, not many Filipinos in the world knew then na part ako ng historic first batch ng Vinitaly Italian Wine Ambassadorship Program. And at that time, kaunti lang kami.
naipasa ko yun, and that really became life-changing. Kanina, nagno-nosebleed ako. Yung red wine dito, tapos yung white wine dito. So, ano ba yung sommelier? Sommelier. Sommelier. Ano po yun? Ang sommelier is the ultimate professional taster. I have to, to say that. Ang trabaho ng isang sommelier is para ma-evaluate if a wine is ageable, whether or not it's a fine wine. And the finest of wines should have the expressions of their land, of where they came from. Matapos ang lagpas na 2 dekada, nagdesisyon si Chef Arlene na bumalik sa sariling bansa. Project Wine Hamlet ang tawag sa kanyang advokasya, layuning suportahan ang mga lokal na magsasaka at paunlarin ang industriya. Etong ginawa kong pagbalik sa Pilipinas after 27 years is really like walking the talk. Ito na siguro yung pinaka-importanting testimonya ng buhay ko na talagang proud Filipino ako. Bumalik ako sa Pilipinas kasi hindi ko matanggap na mas marami pa tayong complex na soil system at climate system dito, Mark. Pero hindi tayo nag-isip magtanim ng wine grapes. Bakit natin pagdududahan na kaya natin gumawa ng world-class wines? Pinaka-inspiring, Mark, is that we are going to create a mindset of giving back to the farmers, making our farmers more dignified. Bukod sa wine grapes na binuburo, nasundan pa ito ng mga pagkain delisyoso. Nasugbo lechon with tubo. Ay na, idol. Wow, palalo. At ang main event ay ang kanilang buko salad pie. Kompletos recados, talagang pantanggalumay. Nagsimula lang tayo na maka-attract ng attention because of the buko salad pie. Pero, again, this is a very proud pie. Proud because it really showcases the abundance of our land pagdating sa tropical fruit. Grabe, kinikilig ako. Most buko pies are based on gao-gao. Ito Ano hindi. pinaka-base niya, ma'am, yung ano? Buko. This is an elegant, Sarap. velvety custard produced, from scratch. Mark, sir, I want you to smell it pagbukas ko, no? So you can... Logalogs, maging kape rito binuburo. Winey coffee naman ang tawag dito. Kapeng barako, walang alak na hinahalo. Pero ang lasa, de kalidad na wine. Wow, panalo! Wine to Wine. Walang alak, but fermented it to be like wine. Okay, so coffee pa rin siya considered. Coffee pa rin yan. Coffee pa rin siya. Malayo na ang proyektong sinimulan, pero malayo pa ang tatahakin upang ito'y mapagtagumpayan. Ngunit sa dedikasyon at puso na ang hangarin ay tumulong, pasasaan pat ang mga lokal na magsasaka at industriya sa bansa ay maisusulong. Gayon! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento.